Magtatapos ngayong gabi ang ikatlong round ng peace talks sa Rome, Italy. Ano-ano kaya ang mga mahalagang usapin na napagkasunduan ng pamahalaan at ng National Democratic Front? Alamin natin yan mula kay Ria Fernandez, live mula doon sa Rome, Italy. Ria. So may mga usapin na kailangan pa talagang dumaan sa butas ng karayom pero hindi makakaila na may mga napagkasunduan naman ng pamahalaan at ang National Democratic Front o NDF dito sa ikatlong round ng peace talks sa Rome, Italy. Isa na nga riyan ang paglagda sa supplemental guidelines para sa pagmamonitor ng mga pag-abuso at paglabag sa karapatang pantao. Dahil dito fully operational na ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law o CARIL, ito yung kauna-unahang substantive agenda. Bali, 4 ang substantive agenda sa buong peace agreement na wini-work out ng pamahalaan at NDF na naaprubahan ng magkabilang panig noong 1998 pa. Tinanggap din ng NDF ang panukala ng government panel para sa bilateral ceasefire. 4th week ng February ito, nakatakdang talakayin ng dalawang panig sa Utrecht, the Netherlands. Samantala, kanina lamang ay inaprubahan din ng government at NDF panel itong ground rules para sa pagsasagawa ng mga meeting ng reciprocal working committees para sa Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms o CASER. Ayon nga kay Elizabeth Slatum, ang third-party facilitator mula sa Norwegian government, makatutulong ito para mapabilis itong peace process ng pamahalaan at ng NDF. Umuusad na rin ang Comprehensive Agreement on Political and Constitutional Reforms o CAPCR. Itong CASER at PCR ang second at third substantive agenda at pagkatapos nito ay saka mag-move forward ang dalawang panig sa pagtalakay sa last agenda, which is the end of hostilities and disposition of forces. Samantala, Aljo, ngayong round lang din nagkaroon ng kauna-unahan na informal, non-agenda, sit-down conversation sa pagitan ng mga negosyador ng magkabilang panig at doon nga na-bring up yung ukol sa paggawa ng mga socio-economic projects para sa mga NPA guerrilla habang nagkakaroon tayo ng negosasyon. Patuloy naman tinatrabaho din ng ating government panel itong pagpapalaya sa mga political prisoner, partikular yung mga matatanda at may sakit na. Alas 3 ng hapon, oras dito sa Roma o 10 p.m. dyan sa Pilipinas ay formally magsasara itong third round ng peace talks. At sa inisyal na impormasyong nakuha natin, ang fourth round ng peace talks ay mangyayari sa Abril at ito ay muling gagawin sa Oslo, Norway. At gaya nga ng ulat na natin kanina sa News at 1, maaari din na yung mga susunod din na negosasyon ay ganapin na rin sa Pilipinas sakaling maaprubahan itong rekomendasyon ng pamahalaan na madalis na si Jose Maria Sison mula sa US terrorist list. Mula rito sa Rome, Italy, ako si Ria Fernandez para sa PTV News. Thank you so much, Ria Fernandez, live mula dyan sa Roma, Italia.